ng iba po nating mga kapatid. Dito po sa page 114, di ko alam ang dahilan. Di ko alam ang dahilan, biyaya'y nakamtan. Akong masama'y minahal, tinubos na tunay. Ngunit aking naalaman na kanyang laging maingatan, aking kaluluwa at buhay hanggang araw dumatag. Hindi ko natatalastas manong iniligtas, ni panong salita niya'y taglay ay patawan. Ngunit aking naalaman na kanyang laging maingatan, aking kaluluwa at buhay hanggang aray dumatag. Di ko batid ang pagkilos, Espiritu ng Diyos. Inihahayag si Jesus na siyang manunubos. Ngunit aking naalaman na kanyang laging maingatan, aking kaluluwa at buhay hanggang aray dumatag. Di ko alam kung kailan babalik si Jesus, kung dadaan sa libingan o sa ulap lamang. Ngunit aking naalaman na kanyang laging maingatan, aking kaluluwa at buhay hanggang aray dumatag. Maraming salamat po sa ating pong inawit at purihin po ang Panginoon. At ngayon po sa ating pong opening prayer, hingin po natin kay Brother Aben na pangunahan po niya tayo po. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na muli ay ipinagsama-sama mo po kami sa amin pong online Bible study. Patuloy po, hinihiling po namin na pangunahan po lalo tigit ang bawat isa po sa amin pong mga tirahan, ay pangunahan din po ang bawat isa. Lalo tigit ay patuloy na bigyan po ng katalinuhan na nagbubuhat po sa inyo nang sa gayon ay malaya po naming maunawaan at maintindihan ang yung mga salita na amin pong mga pag-aaralan. Ganun din po, isang biyaya rin po na makasama uli namin ang aming tagapagturo, si Brother Wilson. At alam namin na ito'y biyaya sa amin na siya po ay patuloy na makapagturo.
At salamat din po sa mga kagalingan sa kanyang mga karamdaman. Nawa ay patuloy na pagpalain po maging ang kanyang buong pamilya. At ang daratnan din po ng mga salita mo na maaaring makapakinig ng iyong mga salita namin pong mapagbubulayan, nawa ay maging asin at ilaw po ito, lalo tigit sa mga hindi pa tunay na nakakakilala at wala pang tunay na kaligtasan sa pamamagitan po ng iyong pong mga salita. Nawa ay kasangkapanin mo rin po ito na maging pagpapala lalo tigit sa amin po na tinubos mo na. At maraming salamat din po sa pagpapatuloy na aming pong online Bible study. Binabalik po namin ang mataas na papuri at salamat sa dakilang pangalan lang po ng pong manunobos, si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po kapatid. At ngayon po, gaya po ng ating panalangin, pasalamatan po natin ng Panginoon dahil nakakapagpatuloy po tayo sa pag-aaral po. At upang mas marami po tayong oras at panahon sa ating pong pakikinig, ay handa na po natin ang ating pong puso't isipan. At ibibigay ko na po sa ating tagapagturo kay Brother Wilson po. Salamat Brother Anthony at salamat din Brother Abel sa pambungad na panalangin. Napakahalaga na sa tuwing tayo po ay dudulog sa mga salita ng Diyos ay napakahalaga po na humingi ng patnubay sa ating Panginoon. At ang ating pong pag-aaralan ay magpapatuloy po tayo sa pag-aaral po natin sa aklat ng Epeso. At kung hindi po ako nagkakamali, ang ating pong pag-aaral, tayo po ay nasa Kapitulo 4 ng aklat ng Epeso. At marahil hindi ko na po ito lahat babasahin. Mamaya titignan na lang po natin yung mga bagay na mahalaga na atin pong titignan sa aklat ng Epeso. Kung mapapansin po natin, ang unang 3 kapitulo o chapter po ng aklat ng Epeso ay nakapokus po ang pagsulat ni Pablo sa patnubay ng Espiritu Santo sa kanya sa mga doktrina, mga malalalim na katotohanan na may kinalaman po sa Ebanghelyo, ang magandang balita, ang planong pagliligtas po ng Diyos sa taong makasalanan na kanyang nilikha, at ito'y nakasentro sa ating pong Panginoong Jesucristo, ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Subalit kung ating pong mapapansin, ang Kapitulo 4 hanggang sa matapos Kapitulo 6 ay may kinalaman naman po ito sa pamumuhay ng mga sumampalataya sa Ebanghelyo, o sabihin natin mga believer. Naka-highlight, naka-focus po ang mga sulat, mga huling bahagi ng Kapitulo 4 hanggang Kapitulo 6, may kinalaman po ito sa personal na pamumuhay bilang isang mananampalataya. Bagamat tumutukoy din po ito sa iglesia, sa church, hindi lang sa Epeso, kundi sa lahat po, either universal or tinatawag po nating local church. At kung mapapansin natin dito sa Kapitulo 4, kung ito po ay inyo na rin pong binasa, marami rin po tayong mapapansin na mga ginamit si Pablo na paghahambing o tinatawag po na images and metaphor, paghahambing, tulad po inihambing niya tayo bilang isang katawan. Kaya dito po tayo, ang mga pasimula ng Kapitulo 4 ang siya pong ating tatalakayin. Kaya po, kung mapapansin natin, kung babasahin po natin yung simula chapter 4, verse 1 to 6, at siguro ito po yung una po nating basahin. Sabi po niya,
Namamanik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon. Inulit niya po yung doon sa chapter 3. Maliwanag po na ang kanyang tinutukoy dito, ito ay hindi regret, no, na siya ay nabilanggo, kundi ito ay ibinibilang niya na kapalaran, mapalad na kapalaran niya kay Kristo, sapagkat ang dahilan ng kanyang pagkabilanggo ay dahil po sa paglilingkod o pangangaral tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito'y tila inulit ni Apostol Pablo. Sabi niya, namamanik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, no? Yung calling, at ang calling na ito ay hindi lang doon sa justification, at ito rin ay doon sa sanctification, yung pamumuhay kay Kristo, yung bagong buhay, no, kay Kristo sa ating Panginoon, yun yung sanctification. At si Pablo, binanggit niya marahil muli yung kanyang pagkabilanggo, sapagkat minsan pa ay nais niyang patotoo, nais niyang ipaabot sa mga taga-Epeso na hindi siya nalulumbay, hindi siya nagsisisi, kundi bagkus ito ay tunay na ibinibilang niya na isang biyaya, na isang sabihin nating mapalad, binibilang niyang mapalad siya sapagkat siya ay nagkaroon ng pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon. At hindi nahadlangan. Alam natin na ang isa pang dahilan ng kanyang pagbanggit ng kanyang pagkabilanggo, tinutukoy niya na hindi nahadlangan ang kanyang limitadong pagkilos para hindi maipangaral ang Ebanghelyo. At dito sa mga susunod na talata na ating titingnan, sabi niya, na buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapainuhod na magbatahan kayo sa pag-ibig, na pagsakitan ninyong ingatan, sabi niya, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipag-isa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat ng siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. At dito po sa verse 6, no, isang Diyos at Ama. Kung titingnan po natin, kaya kung i-outline po natin, paulit-ulit po ko itong binasa sa mga nagdaang linggo, nagdaang araw, paulit-ulit, although tumitingin din po ako sa mga pantulong natin sa pag-aaral natin, no, yung meron po kasi akong commentary ni Warren Wiersbe, in-outline niya po ito yung grace of unity, no? Tapos yung grace of gift, tapos yung ano kasi yung pangatlo niya, siguro titingnan ko po. Sabi niya, ito pala yung outline niya, yung the grace of unity, the ground of unity, yun po, no? Tapos yung the gifts for unity. Yun po yung outline niya dito po sa chapter 4. Pero ako paulit-ulit ko po itong binasa, may tatlo rin po akong nakita. Una, yung unity in the church. Napakahalaga po nun. Pangalawa, doon sa binasa natin doon sa verse 1 to 6, no? Mamaya ay bibigyan po natin ng konting expound po natin ng konti. Pangalawa, nakita ko rin po yung simula doon sa 7, yung diversity, no? Una, unity. Second, yung diversity of gifts. At dito sa simula 12 hanggang 32, yung maturity. Yung maturity. No? Sa nakita ko sa aking
pag-aral at pagbasa po dito po sa pagtalakay natin sa Kapitulo 4, mahalaga po ito na makikita po natin yung pagkakaisa, yung pagkakaiba-iba, at yung paglago sa pamumuhay Kristiyano. At yan po yung magandang tignan natin. Una, mahalaga po ang pagkakaisa, sapagkat ang pagkakaisa po o yung unity, pagkakaisa, ay yung pagiging isa na katulad ng mga binanggit dito. Ito po kasi ay napakahalaga na masumpungan para kay Pablo sa isang lokal na iglesia o sa ating mga mananampalataya. Sapagkat ang tunay na pagkakaisa na nagmumula sa Panginoon, at mamaya magbibigay tayo ng mga ilang katangian kung paano natin makakamit ang pagkakaisa na ito. Mahalaga na masumpungan sa buhay natin o sa ating iglesia, ang katawan na tinutukoy, no? Ang pagkakaisa, sapagkat ito ang siyang matibay na instrumento ng Panginoon Diyos bilang patutuo sa sanlibutan pong ito. Kaya napakahalaga po niyan. Kaya doon sa, kung titignan natin, doon sa John 13:35, yung pagkakaisa sa pag-ibig, ang sabi po ron, siguro, mag-open po tayo ng ating, siguro hintayin ko na lang dito kaya Renmark. Sabi po rito, sa ganito'y nakikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. At ito yung napakahalaga. Although sa English sabi niya, by this shall all men know that you are my disciple if you have love one to another. Kaya yung unity rito na tinutukoy po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso ay bunga ng pag-ibig, yung unity in love, no? At ang pag-ibig na yan, alam po natin yan, kaya sinabi niya rito, iisang espiritu. Sapagkat ang pag-ibig po na yan ay nagmumula sa pangunguna ng banal na espiritu. Kaya ang tinutukoy niya rito na marapat, no, na magsilakad ng nararapat, ito yung walk in spirit. Kaya doon sa verse 3 ay binigyan niya po ng diin na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipag-isa sa espiritu sa tali ng kapayapaan. At yan ang isa po na nais ni Pablo pagkatapos na makita ng mga taga-Epeso ang biyaya na kaligtasan na kanila pong natamo sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya sinabi niya, isang pananampalataya. Ang nais po niya ay magkaisa. Ang pagkakaisa ay napakahalaga. Kaya ito rin ang laman ng panalangin po ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sa John 17, actually, ito po talaga yung kanyang prayer. Ang sabi po niya doon sa kanyang panalangin, sabi niya doon sa verse 20 ng John 17, verse 20, sabi niya, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Yung pangangaral ng mga apostol, pangangaral ng mga mananampalataya. Sabi niya, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin. Tingnan niyo yung pong pagkakaisa nila rito, at mamaya bibigyan natin ng diin dito. Ano ito? At ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay
sumampalataya na ako'y sinugo mo. Tapos doon sa 22, ang sabi niya po doon sa 22, at ang kalwalatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay mo sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na isa. Verse 23, ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Pinakamalaking factor upang maipromote, upang maipangaral sa sanlibutan isang napakagandang patotoo sa sanlibutang ito, yung ang isang local na iglesia, ang bawat mananampalataya ay mayroong pagkakaisa. At kung titingnan natin ang pagkakaisang ito, hindi lamang siya pagkakaisa sa doktrina, although kailangan po yun. Alam niyo kung ano yung pinapakita ni Pablo rito? Sapagkat meron tayong bahagi na isang nature. Kaya yun yung sinabi ng Panginoon na kung paanong tayo'y isa. Kaya ang sabi niya, ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, verse 23, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan. At kung doon sa bandang una, sabi niya, sabi doon sa 21, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin. Na gaya mo, Ama, sa akin, sabi po niya, no? At ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo, doon sa verse 21. Sapagkat ang isang katotohanan po, na tayo po ay nabautismohan sa isang espiritu, sabi nga doon sa unang Korinto 12:13, binautismohan tayo sa isang espiritu, tayo, sapagkat nung tayo ay sumampalataya sa Panginoon, pagkatapos na mapatawad niya, mahugasan niya ang ating mga kasalanan, ipinagkaloob niya ang Espiritu Santo upang tayo'y makabahagi sa kanyang kalwalatian. Yun yung sinabi ni Apostol Pedro din sa kanyang sulat. Upang makabahagi tayo dun sa kanyang divine nature. At ang isang katangian ng divine nature na ito, yung pag-ibig na galing. Hindi lang ang Diyos ay pag-ibig. Hindi lang siya nagmamahal sa atin, kundi ang kanyang being, yung kanyang kalikasan. Siya'y pag-ibig. At yun ay nakabahagi tayo ng bagay na yun. At yun yung pinapaalala ni Apostol Pablo. Yun yung kanyang ipinamamanik. Yun yung kanyang sinasabi na, beseech you that you walk worthy of the vocation where you are called. At ito ay mararanasan lamang natin kung tayo ay lalakad sa Espiritu. Kaya yung pong sinabi niya rito, pagsikatan ninyong, pagsikapan, endeavoring to keep unity of the Spirit in the bond of peace. Ang ibig sabihin nun, you must walk in Spirit. At alam po natin na ang Espiritu ang siyang nagdadala ng pag-ibig. Kaya napakahalaga po ng panawagan po na ito. Napakahalaga po ng pagkakaisa. Sapagkat dahil dito ay natatanyag ang katangian ng Panginoong Diyos, yung kanyang pag-ibig bilang isang Diyos, yung kanyang kabanalan.
At ito ang siyang matibay na patutuo ng isang lokal na iglesia. Kaya mahalaga, although alam natin na ang laman, ang dyablo ay ayaw niya ang bagay na ito. Bakit po? Kasi gusto niyang sirain yung patutuo ng bawat ng mananampalataya o ng isang iglesia. Kaya napakahalaga po ng makita natin ito. Kaya yung pagkakaisa na pinananawagan ni Pablo, hindi ito outside, hindi ito panlabas. No? Hindi ito nagkakaisa lang tayo dahil nagkakasundo tayo sa isang bagay. Hindi. Yung being natin ito, tayo dapat magkaisa sapagkat ito yung kalagayan natin. Ito yung ginawa ng Diyos sa atin, binahaginan niya tayo ng kanyang kadakilaan, ng kanyang kalwalatian, ng kanyang kabanalan, ng kanyang pag-ibig. Kaya nga yung sinabi niya dito sa verse 2, po, yung sapagkat hindi panlabas ang tunay na pagkakaisa. Kaya nga sinabi rin na unity is not uniformity. Hindi lang dahil, di ba yung iba ay akala mo nagkakaisa sila kasi iisa yung structure ng building nila, iisa yung kulay ng building nila. Po, hindi yun ang tunay na pagkakaisa. Ang tunay na pagkakaisa ay nanggagaling doon sa loob. Actually, yun yung dahilan kaya bakit may fellowship at koinonia. Meron tayong pinagsasaluhan na iisa. At yun yung binigay ng Diyos sa atin nung tayo'y sumampalataya sa Ebanghelyo, sa magandang balita. Kasi kung minsan, yung uniformity ay, kung minsan ay parang pressure ito eh. Dapat gawin mo to, dapat ganyan para pare-parehas tayo. Kahit wala sa kalooban. Sometimes, ang idinudulot ng uniformity is pressure, napipilitan, walang kalayaan, parang napapasakop sa utos. Kaya yung pong, ito yung unity. Kung mamumuhay lang, parang sinasabi ni Pablo, hindi kayo niligtas para sa ganyan. Iniligtas kayo. Yun yung mamuhay tayo na may pagkakaisa kay Jesus, sa Ama, at sa bawat isa. At yun ay sa patnubay ng Espiritu Santo. At yun ang, di ba yun po yung ang Ama, si Jesus, no? At ang Espiritu. Ang Espiritu, pinopromote niya si Jesus pinopromote niya yung Ama. Kaya yung Espiritu, siya yung tunay na nagdadala ng lakas, kapangyarihan upang makamit ng isang iglesia ang tunay na pagkakaisa. Kaya po, tinignan ko rin yung kay Warren Wiersbe, dinefine niya nga po yung humility, sabi niya, putting Christ first and self last. Yun yung definition po niya. Kasi the more you walk in the Spirit, the more you give yourself to Christ. Kaya yung sa Romans 12, siya yung karampatang pagsamba, yung paghahandog ng ating buhay sa Panginoon. At yun yung nagdadala ng pagkakaisa. Although ginamit niya po rito yung mga
yung mga panloob, yung nanggagaling sa kalooban natin. Ginamit niya yung buong pagpapakumbaba at kaamuan. Dito sa English translation ko po, sabi niya, with all lowliness and meekness. Kapakumbabaan at kaamuan. Actually, nanggagaling sa loob yun. Ano po ba ang ibig sabihin nun? Ang ibig bang sabihin, yung pagiging meekness is weakness? Hindi po. No? Hindi po. Doon sa Matthew 11:29, siguro hintayin natin si Brother Renman. Napakaganda ng description sa ating Panginoon, yung kanyang buhay, yung kanyang being, yung siya'y nagkatawang tao. No? Matthew 11:29, ang sabi po, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek. Ang ating Panginoon po, ang siyang nagsasalita nito, sabi niya, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. Ibig ba sabihin, ang ating Panginoon ay mahina? Hindi po. Pinakita niya po, no, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang authority. Noon pong palayasin niya yung mga sabihin nating namamalit ng salapi doon sa templo, sapagkat ginawa nilang marketplace, hindi nila nirespeto, hindi nila ginalang yung templo. Ang ibig bang sabihin nun, ang Panginoon ay hindi siya meek and lowly in heart? Sapagkat ang ibig sabihin po ng meek and lowly in heart, inalintulad siya parang mahinang hangin, no? Ang ibig sabihin po nun, yung kanyang kapangyarihan ay nandoon sa kanyang control. Yun po yung ibig sabihin ng low, o yung meek and lowly in heart. At ito yung mga binanggit niya, with lowlessness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Done all this in love. Yung pagiging matiisin, yun yung long suffering eh. Yung long suffering, ito yung nakahanda kang magtiis sa kabila ng mga sufferings. Sa kabila ng kahirapan. Yung hindi ka nagre-rebellious, hindi ka nagre-reklamo, kundi bagkus ito'y iyong tinitiis, yun yung long suffering. At yan ang isa sa mga nakita natin sa ating Panginoon. Nung siya ay parusahan, pahirapan, nung kanyang pasanin ng kanyang krus. At yung sinabi rito na forbearing one another, yung mangagbatahan kayo sa pag-ibig. Actually, you cannot bear one another without love. Yun yung ibig sabihin po rito. At yun yung nagbaban sa atin. Yung pag-ibig na yun na ibinigay sa atin ng Diyos. Yun yung nagdadala sa pagkakaisa. Kaya dapat ito ay lumago ang pag-ibig na ito. Katulad ng mga karanasan ng mga unang Kristiyano sa Thessalonica, sa kabila ng kanilang kahirapan, lumalago ang kanilang pananampalataya, lumalago ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Kaya sabi ron, natanyag ang kanilang pananampalataya sa buong Akaya. At ito ang kailangan po natin. Ito po ang nais na ipaabot ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. At kaya sinabi niya rin po sabi niya,
Verse 3 na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipag-isa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Sabi nga po ni Pablo doon sa Colosas 3:15, siguro basahin po natin, bilang reference po natin. Sabi po niya, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na Jake, tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Kaya within po yun, yung peace, no? Pagka kasi ang kapayapaan ng Diyos ang siyang naghahari sa puso natin, sa buhay natin, pagka ang kapayapaan ng Diyos ang siyang nagro-rule sa puso natin, ang ibinubunga po nito ay kapayapaan, pagkakaisa. At ang kabaligtaran naman po nito ay kaguluhan, pag-aaway, bunga ng mga jealousy, mga bunga ng laman. At yun ang sumisira sa pagkakaisa. Ang laman, ang gawa ng dyablo, na pilit niyang isinasaksak sa mga puso't kaisipan natin. Kaya mahalaga rin na tayo po ay magkaisa sa ating mga kaisipan. One mind, ang sabi nga niya po ron sa 2 Corinthians chapter 13, verse 11. 2 Corinthians chapter 13, verse 11, ang sabi po, siguro, hintayin ko na lang kay Renmark, Brother Renmark. Sabi po ron, finally, brethren, farewell, be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace shall be with you. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, sabi po ni Apostol Pablo, paalam na. Yan, mga pakasakdal kayo, mga aliw kayo, magkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Although kita nyo, pinaka-final farewell po ni Pablo po yan sa Corinth. Although alam natin sa Corinth, maraming sabihin natin carnality, merong pagtatampuan, merong pag-aawayan, bunga ng laman. Kaya ang Bible, in-expose din po niya ang bagay na yan. Hindi niya inilihim yan. Upang ito ay wag nating tularan at wag nating maranasan. Bagkus tayo magkaisa ng isip. Paano pong mangyayari yan? Yun yung renewing of your mind, no? Sabi doon sa Pilipos, tulad ng kaisipan ng Panginoon sa kanyang mga salita. Kapag ka napupuno yung ating puso ng kanyang mga salita at ang ating isip, yun ang nagdadala sa atin. Feeding our inner being through the Word of God. Yung mga correct teaching, applying the Word of God. Kailangan magkaroon tayo ng one mind through the Word of God, through the Holy Spirit. Doon sa Acts chapter 4:32, ang sabi po, Gawa chapter 4:32, ang sabi naman po ron, and the multitude of them that believed were of one heart and of one soul, neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Alam po natin ang karanasan ng early church, no? Dito po sa ating binasa, no? Kung saan ay puspos sila ng Holy Spirit, no? Yung pagdating ng Holy Spirit, yung pagkilos ng banal na Espiritu sa kanila. Although napakarami po ng mga sumampalataya dahil na rin sa kapangyarihan ng Espiritu na gumawa kay Pedro upang ipangaral ng buong katapangan ng Ebanghelyo. Ang sabi niya ron, no?
and the multitude of them that believe, yung mga sumampalataya. Yung mga, sapagkat pagkatapos nating sumampalataya, ang Espiritu Santo ng Diyos ay mananahan sa isang tunay na mananampalataya. Ano pong nangyari sa kanila? Nagkaroon sila ng one heart and one soul. Yung being nila, yung katauhan nila, no? Maaring dati ay puro self. At yun po ang nais ipaalaala ni Pablo na calling natin. Kaso pagka inuna natin ang sarili talaga po natin, yun ang sumisira sa pagkakaisa ng ating mga isip, ng ating mga puso, ng ating mga pagkatao. Yung desire ng flesh. Although ito, may kinalaman po ito in terms ng mga ari-arian na pinagbili. No? Sabi ron, and with great power gave the apostle witness of the resurrection of the Lord. At pinatutuhanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan pagkabuhay. Actually, gusto kong tingnan doon sa uli ng verse 32, sabi niya, verse 32, but they had all things in common. Sabi ron, neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own. Sabi po sa Tagalog, at sino may walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Bakit po? Because sila'y nagkaisa sa kanilang puso, sa kanilang isip, sa kanilang buhay. Ganun ang ginawa ng ating Panginoon. Mayroon ba siyang tinira? Wala. He gave himself. Binigay niya po ang lahat. At yun ang tali, yun ang kailangan, yun ang pagkakaisa. Kapag natutunan po natin na magkaisa ng isip, ng puso, at ng ating kaluluwa. Kaya, at yun ay pag-ibig. Pagmamahal sa Diyos. Mahalin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, isip, at kaluluwa. Pero pagka may excess ka, mahal mo pa rin yung sarili mo, sometimes, yung sarili mo, siya yun ang nagtatanggal o sumisira sa unity. Hindi ko alam kung mayroon pa akong oras, pero si Pablo kahit sa Corinto, yun po yung appeal, yun yung pakiusap niya eh. Siguro last na lang to, 1 Corinthians 1:10, tapos siguro ite-take up ko na lang in other day po yung outline natin na diversity, no? Yung pagkakaiba-iba ng mga gift. Dito po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 10, sabi po ni Pablo, ano rin to, yung sabi niya, now I beseech you, namamanhik din po siya, no? Parang yun doon sa opening ni Paul sa chapter 4, therefore the prisoner of the Lord beseech you. Dito naman, dito po sa verse 10, sabi niya, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no division among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Sabi niya, ngayon ipinamamanig ko sa inyo, mga kapatid, sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Kung i-summarize natin to, kung tignan po natin to, yung application nito, parang sinasabi niya, dapat biblical. All what we do, all what we judge, dapat biblical. Kaya napakalaga po. No? Ang salita ng Diyos
ay iniwan din sa atin upang tayo matuto at malaman natin ang mga katotohanan, ang nais ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, hindi lamang sa personal nating buhay, sa kanyang iglesia, upang tayo magkaisa at magamit niya sa pagpapalaganap ng kaligtasan na kanyang pinaghirapan doon sa krus ng Kalbaryo. Huwag nating sirain yun dahil lang sa ating sarili, makalaman, nakaisipan, na pagnanasa, na siyang sumisira sa tunay na tali ng pagkakaisa na nais ng Diyos sa atin. Unity ang siyang pinakamatibay na kasangkapan ng Diyos upang maipalaganap ang kanyang ebanghelyo. Yung mayroon tayong, sabi nga, kung babalikan natin yon, ito yung mga nag-inner na nagdadala sa atin ng pagkakaisa. Sabi niya, may isang katawan, ito yung church, no? There is no Jew, walang Hudyo, walang Hentil, no? Iisa na sila ron. Sabi niya, may isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa. Ito yung inihintay natin. Ano ba yung pag-asa natin? Ito yung second coming. Ito yung rapture. Ito yung pagkuha sa atin ng Panginoon. Lagi bang nasa isip po natin yon? Kaya nga ako, alam niyo po, kahit na may kapansanan po ako, yung pag-iebanghelyo na nagiging masaya ako dahil isa sa mga nagbebenepisyo po ng paghayo namin ay yung mga relatives po namin. Kasi yan yung longing ko, kasi alam ko, pagdating ng Panginoon, wala nang opportunities para sa akin. Naniniwala ako sa rapture, imminent siya, anytime siya. Naniniwala ako doon sa pinag-aralan natin na merong tribulation after the rapture. At yun yung nagmumove sa akin sa tulong ng Panginoon. Yung malasakit at pagmamahal sa mga mahal sa buhay. Kumbaga, parang ang pangit po kasing tignan na nasusunog yung bahay, nandun sa loob ng bahay mo yung mga loved ones mo, tas tsaman-tsamang ka, nag-happy-happy ka. O, you are parang baliwala. Nakakalungkot po yung gano'n. Yun ang sumisira doon sa tinatawag ng Diyos. Yun yung panawagan ni Pablo na magkaisa tayo. Sabi niya, isang Panginoon. Ating Panginoon. Ating Panginoong Hesus ang tinutukoy po rito. Isang Panginoon. Siya yung namatay doon sa krus. Siya yung nagbigay ng halimbawa sa atin. Siya yung unang umibig. Nagpakita ng unang pag-ibig sa atin. One faith. No? Hindi lang ito yung pananampalataya, yung by faith alone, kundi ito yung kabuang mga katotohanan, mga katuruan. Kaya nga si Pablo, kahit kay Timoteo, ay sinabi niya na iatang ito, ibigay ito, ipagkatiwala ito. Ano yung ipagkatiwala? Yung mga doctrines, yung mga faith, yun yung mga pinaniniwalaan natin sa mga taong mapagkakatiwalaan. Kaya nga ako rin, lagi kami nag-uusap mag-asawa, nagpe-pray. Kung hindi pa darating ang Panginoon, kukunin na ako ng Panginoon. Paano kaya ang local church? Although ako'y nananalig sa Panginoon. Yung tunay na magmamalasakit, didepensahan ng Panginoon ang mga maling turo, maling aral. Sapagkat yan ang gawa ng dyablo. One baptism, ito yung incorporate natin, no? O yung 1 Corinthians 12:13, isang bautismo, tayo ay nabahagi sa katawan nung tayo ay tumanggap sa Panginoon. At sabi niya, one God and Father. Bakit sinama niya pa yung and Father? Sabi niya po, doon dito po sa kauli-ulian, dito na tayo magwawakas po. Sabi niya, verse 6, one God and Father of all, who is above all and through all and
in you all. Sabi po niya, no? Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Bakit po sinabi niya yun? Bakit hindi na lang niya sinabi isang Diyos tapos sinabi niya, bakit hindi at Ama ng lahat? Sapagkat iisa tayong pamilya. We are spiritual, God's family. Tayo isang pamilya. Kaya marapat lang na mahalin natin ang isa't isa, pag nalasakitan natin ang isa't isa, at yan ang tunay na pagkakaisa. Sapagkat kung walang pagmamahal sa isa't isa, walang tunay na pagkakaisa. At nawa po ay makita rin po natin ang mga panawagan ito, yung mga yung pakiusap ni Pablo, pamamanhik ni Pablo sa mga taga-Epeso. At ako'y naniniwala, ito rin ang magiging susi sa pagsulong, sa paglago ng ating lokal na iglesia. At higit sa lahat, ito yung tunay na nakapagbibigay ng kalwalatian sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin at magpasalamat. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat, sa patuloy na pangungunan niyo po sa aming pag-aaral, sa iyong mga salita. Nawa, ito po ay hindi lamang po namin narinig, hindi lang po namin natutunan, kundi ito'y lubos na maunawaan at patuloy na gumawa sa aming puso't kaisipan upang tunay na maranasan po namin ang pagkakaisa. Sapagkat ito po'y napakahalaga sa inyong banal na harapan. Sapagkat ito po ang gagamitin mo para ang sanglibutan na nasa kadiliman ay makakita ng liwanag. Dahil sa pagkakaisa, bunga ng pagmamahalan sa isa't isa. Pinupuri ka po namin, O Diyos, at pinasasalamatan at patuloy ingatan mo po kami sa natitirang oras, sa mga katanungan at maging sa mga kasagutan po. At ang lahat po ng ito ay amin pong idinudulog at ipinagpapasalamat po sa dakila at makapangyarihang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Evening po and God bless po sa bawat isa. Kukuha lang po ako ng water. Baka kung may mga question po ay siguro po pwede po tayong magtanong. I-relay nyo na lang po kay Brother Anthony muna at kuha lang po ako ng aking pong inumin. Po, maraming salamat po sa naging pag-aaral po natin. Gaya po na nasabi po ng ating tagapagturo, mga kapatid, nasa part na po tayo ng ating pong question and answer. Kung may tanong po ay maaari na po nating ipunin po at pagbalik po ng ating kapatid ay may tanong po natin sa kanya. Pwede po tayo mag-open po ng mic. Pwede rin pong mag-chat po dito. At yung mga kasama po natin sa Facebook po ay pwede rin po silang makapagtanong po. Open na po tayo po para sa question po and answer. Sige po, may tanong po ba tayo mga kapatid? Question po, Brother Anthony. Although nabanggit po ng kapatid po doon sa ating pong pag-aaral din po yung pong yun nga po yung tatlong points po, yung unity, diversity at saka yung pong growth o yung maturity ng pong sa church. Ang question ko po ay doon po sa una po yung pong unity po sa church. Kumbaga po may factor po ba na sabihin po natin kailangan
Dahil although third point nga po yung maturity, kumbaga need po ba yung matured para po siya po ay kumbaga yun nga po matutunan po niya yung pong unity na napag-aralan po natin, hindi lang po yung sa labas kundi yung within po natin. Factor din po ba yung matagal na po siyang believer or bago po siyang believer po para po makita po o yun nga po yung matutunan po yung pong napag-aralan po natin. Ayun nga po yung pakikiisa po o yung unity po. Yan, salamat po sa tanong, Brother Jan. Sige po, noted po yung tanong na yon habang hinihintay po natin ang ating pong kapatid. Ayun po, Brother Wilson, napakinggan niyo po yung katanungan. Naka-off po yung mic po, Brother Wilson. Wait lang po, Brother Wilson, naka-off po yung microphone po. Ang ibig bang, yung bang tanong ay yung mga immatured? Bali, ano po, kung baga po, parang ganun po, need po ba yung maturity bago po matutunan po yung pagiging unity po sa church, yung pong tagal po na bilang Kristiyano or baguhan po na Kristiyano, parang ganun po. Siguro, Brother John, ay gusto kong basahin natin yung unang Korinto, Kapitulo 3. Sabi ni Apostol Pablo, yung chapter 3, verse 3, sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo mga salaman at kayo nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi baga kayo mga tao? Kung titingnan natin dito, Brother John, yung process, no? Yung proseso ng yung tinutukoy natin, kung minsan ito yung mga nagiging cause ng disunity, no? Sa loob ng church. Kaya isa sa mga dapat nating ginagawa bilang mga lingkod ng Panginoon sa iglesia, binabantayan din natin yung bagay na yan. Nang sa ganon ay hindi makapag-damage ng too much at tulungan natin sila na lumago. Parang ganyan ang nais ni Pablo na ayon sa kung titingnan natin ito yung nagiging problema sa Korinto, no? Bagamat matagal na yung Korinto nung sinulatan niya 'to, matagal na yung immaturity. Kaya kung dadalhin naman natin doon sa pinag-aaralan natin, although take up ko nga to, nandoon sa last part ng maturity, no? Ang sabi roon kasi, sabi niya, verse 13, sabi niya, chapter 4, verse 13 ng Epeso. Ang sabi roon, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ng pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, yun yung immaturity, no? Na nagpapahapay-hapay dito't doon at dinadala sa magkabila ng lahat ng hangin ng aral, yung mga teaching, no? Sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo. Kaya actually, mahalaga yung second point natin. Progressive itong lesson natin Napakahalaga nung mga gifts, no? Yung mga diversity of gifts, napakahalaga nun. Kasi yun din yung susi para mag-grow, mag-mature, no? At yun din yung susi para sabihin natin na
yung sa unity, no? Kaya pagka itinuloy-tuloy natin 'to, kaya lang nakita ko kasi wala ng oras, kaya napakahalaga yung mga gift, kasi bawat isa may gift, ayon dun sa verse 7, yung doon yun, yung kaya lang inialin tulad nga sa katawan, yung analogy niya, iba-iba. Nagpa-function yun, no? Ngayon, kung halimbawa bago-bagong mananampalataya, meron siyang lugar talaga. Kaya dapat makita yon sa tulong ng mga, kasi yung bago niya sabihin yung hanggang sa abutin. Sabi roon, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebangelista, at ang iba'y pastor at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing pagdilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya merong mga gifted na teacher, no? Yung mga elders, overseer sila, nakikita nila yung mga bagong mananampalataya na para wag silang magkaroon ng cause ng damage ng disunity, no? Bagkus inilalagay natin sila doon sa proper place nila hanggang sa unti-unting makatulong sila. Kahit sa kabila ng bago siya, kung yung mga elders na nangangasiwa, kaya napakahalaga rin ng role ng elders. Kasi kung walang titingin, kumbaga, kumbaga sa upuan, uupo siya kahit saan. Pero kung halimbawa lang 'yan, no? Pero kung nababantayan natin sila, ito bago. Pag-pray natin, i-exhort natin, turuan natin. Huwag nating ayunan doon sa mga bagay na iniisip akala niya maganda, in a proper place. Sa paanong paraan? Through the Word of God. Kasi yun yung pagkakaisa natin pagka yung mga katuruan. Unti natin ituturo sa kanila. No? Huwag natin i-impose basta-basta. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ko kayo mabigyan, sabi niya. At chapter 3, babalikan ko yung Korinto. At ako mga kapatid, hindi nakapagsasalita sa inyo tulad sa mga espiritu, kundi tulad sa mga nasa naman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi lamang kati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Paano mo ituturo yung mga bagay na, halimbawa, like manner of dressing, like yung pagbebelo, o pagka kasi sinabi mo, magbelo ka, hindi ka makakapag-breaking of bread kung hindi ka nakabelo. O dapat naka-dress ka, o dapat ganito ang suot mo, kasi pagka hindi ka tatanggapin. Yun yung outside, no? Yun yung outside. Baka minsan ang mangyayari diyan, hindi na sila mag-a-attend. Kaya unti-unti, as a newborn babe, sabi dun sa 1 Peter chapter 2, desire the sincere milk of the word. Yung gatas muna. At sino yung magbibigay ng gatas? Yung mga may gift sa pagtuturo. Kaya ipaubaya natin sa kanila yung sila yung binigyan ng kakayahan ng Panginoon. Huwag natin silang pangunahan. Mas alam nila yon, sapagkat sila nilagay ng Panginoon doon. Actually, yan ang problema sa mga ibang local church. No? Yung iba, sila yung nagsasabi, ganito yung gawin mo, ganyan ang gawin mo. O bakit hindi ganyan? Bakit ganyan? Parang pinangungunahan nila yung mga itinalaga na mga elders. Hindi naman ibig sabihin perfect lahat ng elders. Talagang minsan kailangan din. Pero tandaan natin, inilagay sila ng Panginoon diyan. Alam nila kung ano yung mga nararapat. Kaya nga naging elder sila. Yun. Kaya elders din, yung katagalan, yung experience. Napakahalaga nun. Kaya, pero pagka in-impose mo yan, dapat gawin mo ito, dapat ganun. Uniformity yun. Yun yung sumisira doon sa unity. Pagka sinisikap natin maging uniformity. Kaya, hindi pa rin magiging hadlang yung mga bago kung ito ay alalayan at unti-unti nilang yung unity natin, yung inilagay ng Panginoon sa atin. Kaya ma-realize nila yon, malaman nila yon, makita nila. Siguro yun lang. Ewan ko yung iba, baka merong gustong isagot. Thank you po sa sagot po.
Salamat po sa katanungan po at kasagutan. Sige po mga kapatid, baka meron po tayong gusto rin itanong po. Brother Wilson, although dito po sa verse 6 po ng Ephesians chapter 4, minsan po kasi minimisinterpret po ito ng ibang mga religion po eh. Sabi po niya, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Although yung general interpretation po nito, unity as family po, no? Kaya lang minsan po ginagamit po ito na parang isang Diyos at Ama, parang ganun po yung although naniniwala po tayo na mayroong isang Diyos sa tatlong persona, yan po ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu po. Yun po yung katanungan dahil sa naka-off po yung mic po. Ano yung pinaka-katanungan mo ron, Brother Anthony? Yung ginagamit siya kamo ng mga... Ano yun? Ginagamit po siya ng ibang religion po na tinuturo nila na isang Diyos at yun po yung Ama. Yan po. Okay. Parang ibig sabihin, lahat anak ng Diyos, parang ganon. Yung pagkaunawa ng iba, di ba? Parang ganon. Tama ba yun? Possible po yung Brother Wilson. Pero yung pinakatanong ko po yung parang isang Diyos at siya yung Ama. Yun po. Kumbaga siya, yung Diyos na yun, Ama lang po siya. Yun po. Siguro, mag-base tayo. Kanino ba naka-address itong chapter 4? Sino ang... Siguro, ang tingnan natin, sino ba yung naka-address at kanino ibinibigay ito ni Pablo? Sa lahat ba? Sa lahat ng tao o specific sa mga Kristiyano? Di ba? Parang ganon. Kaya ang tinutukoy niya ritong datapwat ang bawat isa sa Efeso sa sabi niya, isang Diyos at Ama ng lahat. Ang tinutukoy niya rito yung lahat ng believer. No? Kasi maliwanag yun doon sa Galatians, doon sa John, yung mga tunay na sumampalataya lang. Although ito kasing una, parang nilalaro niya yung local and universal. Diba? Kumbaga hindi niya, although tinuturo niya yung pagkakaisa, yung being natin as a local, ina-apply niya rin as a universal. Yung universal na yon, yung universal church na yon, yun yung lahat ng mga siya yung sabi ron, one God and Father of all. Mahalaga na makita natin yung all doon, walang iba kundi yung kanyang iglesia, yung local and universal. Siya yung who is above all. Diba? Although yun, hindi natin maalis talaga yung ibang religion is parang inaangkin nila na nasa kanila rin ang Panginoong Diyos. Kaya meron silang katwiran na iisa lang naman ang Diyos natin eh. Iisa lang. Magkakaiba lang tayo pero iisa lang. Mali yun. Yun ang mali. Kasi kung titingnan mo kung kanino naka-address to, kaya doon sa verse 7, binanggit niya rin eh. Kasi yun nga, datapwat. Meron siyang, sabi niya, but unto every one of us, sinama na ni Pablo, no? Is given grace according to the measure of the gift of Christ. At tinutukoy niya na yon, yun na, no? Yung mga believer lang kasi ang tinutukoy dito, Brother Anthony. Although hindi natin maalis sa iba, ina-apply nga nila doon sa kanila. Pero parang nilalaro dito ni Pablo, o hindi lang nilalaro, kundi parang sinasabi niya, lahat ng believer. No? Siya yung Ama. Kasi yung sumampalataya, sila lang yung binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tama ba? Nakuha ko ba yung tanong mo, Brother Anthony, o iba yung gusto mong itanong? O iba yung naisagot ko doon sa tanong mo?
Actually, Brother Wilson, okay po yung yung pong kasagutan po. Kaya lang ang mas pinupunto ko po dito yung one God and Father. Kumbaga, ang sa iba po kasi naniniwala po sila na yung Diyos po ay yung Ama lang, parang gano'n po. Oo. Naka-off po yung mic po, Brother Wilson. Excuse po, Brother Wilson, yung mic. Parang ang question mo, yung oneness, hindi siya Trinity, parang ganon. Hindi, kung titingnan mo naman, ang sabi rito one God and Father of all. Hindi niya naman sinabing, kasi yung one God dito, kung titingnan mo, ano to ang tinutukoy niya rito, nilinaw niya, yung God the Father. One God, yun yung Trinity, no? And Father of all. Yun yung God the Father. Kaya tandaan din natin, there is only one God in 3 person. Although totoo yun, minsan kinikilala nila na yung Ama, siya rin yung Anak, siya rin yung Espiritu Santo. O kaya naman yung iba, hindi nila kinikilala si Jesus as a God, no? Pero hindi naman ito yung siguro nasa pagpapaliwanag natin doon sa mga tao, no? Kaya mahalaga na makita rin natin yung katotohanan na ang Diyos ay iisa na nasa 3 persona. Kaya yun yung sinabi niya doon sa prayer niya yung kung paano tayo iisa, 'di ba? Ang gusto niya yun din yung pagkakaisa na makita sa atin. Yun yung oneness. Kaya nga sinabi ko yung oneness niya hindi lang sa panlabas yung divine, no? Yung although hindi naman tayo naging Diyos, pero yung kanilang nature ay ibinahagi nila sa atin. Yun yung pagkakaisa natin. Meron tayong isang Panginoon, meron tayong isang Diyos Ama, meron tayong isang pananampalataya. Yun. Yun yung tinutukoy niya, yung kabuuan ng ating pagkatao. At yun, kailangan, sa pag-aaral natin yan sa susunod, kailangan lumago yung bagong buhay na yun. At yun yung purpose ng gift, mga gift, yung diversity. Pero pag-aaralan natin yung diversity of gift. Okay ba yun, Brother Anthony? Yes po, Brother Wilson. Thank you po sa kasagutan po. Sige po mga kapatid, baka meron din po tayong question po. Total, nasa Bible study po tayo ngayon. Maganda po yung interaction po. Sige po, habang naghihintay po tayo ng question po dito, maaari ko po bang pasuyo po? Baka may katanungan po sa Facebook po natin. Sa ating mga kapatid po. Ngayon po, Brother Anthony, wala pa naman po. Thank you po, Brother Jan. Sige po, last call po mga kapatid. Question po. Siguro, Brother Anthony, kung balikan mo yung chapter 1, yung Epeso, sinabi niya rin yun Sabi niya, purihin nawa ang Diyos at Ama. Di ba, sa pag-aaral natin, nakita natin at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Pansinin mo yung salita niya rin na, tapos do sa verse 2, sabi niya, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapang mula sa Diyos na ating Ama. Kaya dito pinapakita niya yung bilang Ama, bilang yung relationship natin, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya yung tinutukoy niya talaga na mga, sabi niya nga, di ba? Dahil sa Panginoon, pwede na tayong makatawag sa Kanya ng Aba, Father. Kaya yun yung pero yung tanong mo naman na
yun nga yung misinterpretation ng iba na parang kinikilala na iisang Diyos at Ama, parang tinutukoy nila isa lang ang Diyos. Yun in the subject of Trinity naman yun, Brother Anthony. Kailangan ay maipaliwanag natin yung God doon, yung Elohim, no, yung plurality, yun yung one God in three person. Ibang siguro yun kailangan natin talaga matutunan yun dahil maraming ang ganun, no, kailangan maipaliwanag natin yun yung there is only one God in three person, no, yung katulad nun, yung mga ganong mga bagay kung sakali man na yun yung interpretation nila doon. Thank you po, Brother Wilson. Sige po, kung wala na po tayong mga katanungan, mga kapatid, marami po naging malinaw po at mabiyaya po yung ating pong pag-aaral ngayon. Salamat po sa Panginoon. Ngayon po sa ating pong pagwawakas, hinihingi ko po kay Brother Jan na maaari po bang pangunahan tayo sa closing prayer po. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa mabiyayang gabi na ibinigay niyo po sa amin pong pag-aaral online. Salamat po sa pagpapatuloy din po ng series na pag-aaral po namin sa aklat po ng Ephesians. At katulad po ng aming pong napagbulayan, kung paano pong si Apostol Pablo ay nakikiusap sa iglesia sa Efeso na mamuhay ayon sa pagkatawag po sa kanila, ay siya rin naman po na aming pong pinagbulay-bulayan na panawagan din po sa inyo pong iglesia dito rin po sa Florida, sa mga kapatid, sa lahat po ng iniligtas po ninyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, na makita po ang pagkakaisa, hindi lamang po sa panlabas, hindi sa amin pong mga puso, sa pag-ibig sa inyo pong gawain. At patuloy din makita rin po namin ang mga kaloob na ibinigay po sa amin para po sa amin pong ikatitibay bilang isang iglesia at ganoon din po sa magamit para po sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan hanggang sa amin pong paglago. Patuloy po nawa ang dalangin po namin sa mga salita po ninyo na amin pong narinig. Ito po ay patuloy na mangusap sa bawat isa nang sa gayon po amin din pong makita ang amin pong sarili. Kung kami po ay lumalakad sa pagkatawag niyo po sa amin. Nang sa gayon po, makot din po ang aming pong atensyon kung kami po ay lumalakad po palayo o paiba po ang direksyon. Lalo na po dito po sa sanlibutan, sa nais ng aming laman. Hindi nawa makita po namin ang mga bagay po, ang banal na espiritu ang tumulong po sa amin. At patuloy na makita po namin ang iyong pong kalooban at sundin po ang mga bagay po dito. Dalangin po namin ang bawat isa sa lahat po ng nakapakinig at makakapakinig pa. Patuloy pangunahan niyo po kami. Salamat po sa inyo pong anak na ginamit. Dalangin din po namin kay Brother Wilson ang physical po na kalakasan at taratigit spiritual at ganoon din po sa kanya pong buong pamilya. At ganoon din po sa lahat po ng makakapanood pa po sa online. Kayo rin po ang patuloy na manguna. At ganoon din po sa inyo pong iglesia, lalo tigit sa amin pong pag-aaral sa mga bagay po na ito. Salamat po ng marami. At ito pong lahat ay amin pong nadalangin sa tanging pangalan lang po na itong bugtong na anak na si Cristo Jesus. Amen. Thank you po. God bless po. Okay, maraming salamat mga kapatid at magandang gabi po.